Noong unang panahon sa mundo ng mga diwata, may naninirahan na may asul na matang diwata. Si Sonam, minsan ay naglalakbay siya sa Earth kasama ang kaibigang si Mitra. Isang araw ay nagtungo siya kay Mitra. At pagkarating nito sa kanila ay kinausap siya nito. Mitra, matagal na noong huling punta natin sa Earth. Tara at magliwaliw tayo ngayon. Sige, magpunta tayo ngayon. Gusto ko yan. Gusto ko makita magagandang tanawin doon sa Earth. Lumipad papuntang Earth ang dalawang diwata. Ang tanawin mula sa itaas ay kahanga-hanga. Lumipad sila sa kalawakan at manghang-mangha sila sa magagandang tanawin. Sa sobrang pagod ay huminto sila sa isang ilog. Mitra, tingnan mo ang baghari. Napakagandang tingnan at tingnan mo ang ilog. Mukhang magandang maligo doon. Mamaya na siguro ang pagligo. Gusto ko munang inumin ng matamis na tubig nito. Tara! Habang umiinom ang dalawang diwata ng tubig na dumadaloy sa ilog ay nakita nila ang isang kabayo. Umiinom din ito ng tubig sa ilog. May isang prinsipeng lumapit sa kanila. Kayong dalawang diwata ay bisita sa aming mundo. Ngayon parang napagod na ako sa aking pangangaso. Nagugutom na ako at nauuaw. Nang makita ko ang ilog ay naisipan kong uminom. Pati na rin ang aking kabayo na si Moti. Ako nga pala si Siddharth. Maswerte ko bang malalaman ang inyong pangalan? Ako nga pala si Sonam at ito naman ang aking kaibigang si Mitra. Ikinagagala kong makilala kayo. Ito ang unang pagkakataon kong makakita ng diwata. Sa malayo ay nakatingin ang prinsipe kay Sonam. Si Sonam rin ay nahihiyang tumingin sa kanyang tagong mata. Tila sila ay nagkakahiyaan. Tara at kumain na tayo ngayon. Ano ang makikita natin sa liblib na gubat? Gusto ko kayong imbitahan sa aking palasyo. Sigurado akong mabubusog kayo sa pagkain doon. Napakalayo naman noon para lamang sa pagkain. Itinaas ni Sonam ang kanyang kamay at inilabas ang mahiwagang patpat. Lumitaw ang lamesang punong-puno ng pagkain. Sinigurado niya na may makakain din ang kabayo. Habang nakatingin ay namangha ang prinsipe. Umupo silang tatlo at kumain ng sabay-sabay. Tama ka nga. Hindi matutumbasan nito ang pagkain sa palasyo. Pakiusap, maaari ba kayong maging bisita ko sa aking palasyo? Kamahalan, salamat sa paanyaya. Ngunit malapit nang matapos ang araw. Hindi kami maaaring magtagal sa Earth paglubog ng araw. Ngunit nangangako ako na babalik kami sa inyong mundo. Hihintayin ko ang araw na yon. Lumipad na palayo ang dalawang diwata. Nakatingin lang ang prinsipe hanggang sila'y maglaho. May isang bruhan na nakamasid sa prinsipe sa di kalayuan. Siya ay nagtago sa magandang anyo. Sa harap ng prinsipe, siya ay isang napakagandang diwata at siya'y lumapit papunta sa prinsipe. Aking prinsipe, ako ay si Sina. Anong ginagawa mo mag-isa sa kagubatan? Halika at maglalakbay tayo sa magagandang lugar. Paumanhin, ngunit mahuhuli na ako. Kailangan ko nang bumalik sa palasyo. Gustong gusto kita. Kapag pinili mo ako ay siguradong magiging masaya ka habang buhay. Pangako ko, prinsipe, na palagi kitang aalagaan. Pasensya ka na, ngunit kailangan ko nang umalis. Pagkatapos nito ay umakyat na siya sa kanyang kabayo at mabilis na lumisan. Nagalit ang mangkukulam dahil sa nangyari. Kamahalan, wala kang ideya sa kung ano ang kaya kong gawin. Ngunit isang araw ay mapapasakin ka rin. Makalipas ang ilang araw, naghihintay pa rin ang prinsipe kay Diwatang Sonam, ngunit walang nagpakita. Bumalik ang prinsipe sa ilog kung saan niya unang nakita ito. Nakita niya si Sonam, ngunit isa na siyang napakagandang prinsesa. Pinagmamasdan siya ng prinsipe at siya ay nagtataka. Alam ko, kamahalan, na ako ang hinihintay mo. Ngunit Sonam, nasaan ang iyong pakpak? Pumarito ako bilang isang prinsesa. Paanong nangyaring hindi asul ang mata mo? Mas gusto mo ba ang mga asul kong mata? Oo, mas gusto ko ang asul na mata. Ngunit kung may-ari nito lamang ay si Diwatang Sonam. Siya lang ang aking pinakamamahal na Sonam. Anong sinabi mo? Hindi ikaw ang aking Sonam. Ikaw ay si Sina, ang mangkukulam. Kailangan mo akong pakasalan. Hindi, magpakailanman. Bumuhos ang galit ng mangkukulam na si Sina nang malaman na hindi siya gusto ng prinsipe. Lumayas ka! Sige!
Maging isang kabayo ka ngayon. Humayo ka na walang pag-asa. Nag-anyong unicorn ang prinsipe at iniwan lang siya ng mangkukulam. Biglang dumating ang diwatang si Sonam galing sa alapaap. Tumakbo palapit sa kanya ang isang unicorn at hinalikan ang kanyang kamay. Hinawakan niya din ito at kinausap siya nito. Paano niya ako nakilala? Dahil sa iyong kaibuturan. Alam kong mahal mo ko. Sinong gumawa nito sa'yo? Isang mangkukulam na si Sina. Nang talikuran ko siya ay ginawa niya akong unicorn. Kamahalan, kakausapin ko ang aming reyna na ibalikan niya sa dati. Aalis na ako. Lumipad nga sa kalawakan si Sonam at nagtungo sa reyna ng mga diwata. Nangolekta sila ng mahiwagang perlas na magkasamang bumalik sa unicorn. Sa tulong ng reyna ay ibinalik niya ang unicorn sa pagiging prinsipe. Masayang nagkatitigan sina Sonam at prinsipe. Ngunit bumalik ulit ang mangkukulam. Nako, dahil sa prinsipe ka na ulit ngayon na hindi ka pa rin ligtas. Sisirain ko kayong dalawa hanggat hindi mo na makita pang muli si Sonam. Maging bulag ngayon din. Nawala ng paningin ang prinsipe at siya'y nabulag. Wala na akong makita. Tulong! Huwag mag-alala, prinsipe. Maaari kong ibigay ang aking mata para sa'yo habang ako'y nabubuhay. Hindi! Sonam! Huwag mong sabihin yan. Ayos lang kung bulag ako. Nakikita ko naman ang mundo sa iyong mga mata. Lumitaw ulit ang reyna ng mga diwata. Gamit ang kapangyarihan ay ikinulong niya ang bruha at tinanggal lahat ng mahika. Mangkukulam, hindi mo makukuha kanino man ang pagmamahal. Ang pag-ibig ay hindi dapat madamot. Ito ay nagsasakripisyo. Sonam at prinsipe, kayong dalawa ay inilaan. Totoo ang inyong pagmamahalan para sa isa't isa at ang totoong pag-ibig ay hindi matatalo. Prinsipe, ang paningin mo ay babalik na muli. Maaari na kayong magsamang dalawa. At nagpakasal nga si Prinsipe Siddharth at Sonam. Ang diwatang may asul na mata at sila'y nagsama ng masaya. Si Haring Francis na namumuno sa kaharian ay tumira kasama ang kanyang asawang si Elena at ang kanyang anak na si Prince Harry. Itinuring ni Prinsipe Harry ang sarili bilang pinakagwapo, pinakamalakas at pinakamatalinong prinsipe sa mundo. Siya ay patuloy na sumusulyap sa kanyang refleksyon sa isang magandang salamin at humahanga sa kanyang sarili ng walang katapusan. Siya ay laging galit, mapagmalaki at bastos nang di niya alam. Ang mga tauhan sa palasyo umiiwas dahil sa kanya. Sino ang naglagay ng florera dito? Ibubulas ito maliban kung gusto niyong magsisi sa huli. Sisisantihin ko kayong lahat. Patawarin mo ako, kamahalan. Ako po iyon, hindi ko po sinasadyang maipatong doon nung naglilinis ako ng kwarto. Pasensya na po, ibabalik ko na po sa orihinal na lugar. Ikaw ay tumatanda na, ngunit tila kulang ka pa rin sa bait. Hindi ko kukonsintihin ang ganitong kapabayaan sa hinaharap. Ang bawat isang bagay ay dapat itago sa lugar na ito, naiintindihan nyo? Pinagmamasdan ko kayo kung gaano kayo naging tamad. Tandaan, hindi ako yung tipong nagbibigay ng pangalawang pagkakataon. Ang mga miyembro ay natauhan at yumuko at hindi nagbitaw ng salita. Isang araw, isang kilalang salamangkero na nagngangalang Gojo ang lumapit kay prinsipe sa hukuman ni Harry. Nagkaroon siya ng isang hiling. Pagbati, Prinsipe Harry? Ako si Gojo, ang magician. Kung inyong pahihintulutan, gusto kong magsagawa ng ilang magic trick. Sige, ipakita mo sa akin ang iyong mahika. Nagsagawa si Gogo ng ilang pambihirang magic tricks. Hindi ka panipaniwala ang kanyang taglay na mahika. Binago ang isang bantay sa isang magandang babae. Nagtawanan ng lahat ng gawin ito. Pinatubo niya ang mga sungay sa ulo ng isa pang bantay. Ang lahat sa korte ay namangha. Binago niya ang isang loro na iniingatan sa isang hawla, sa isang ruwi sensor. Makalipas ang ilang oras, binalik na sila sa kanilang orihinal na anyo. Habang lahat ng ito ay nangyayari, isang santo ang nagpakita sa harap ng prinsipe. Hariom! 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 Tuluyan ng hindi pinansin ng prinsipe ang santo.
Mas naging interesado siya sa paghamon sa mago. Kaya mo bang gawing gabi ang araw? Aking prinsipe, hindi ako maaaring makialam sa mga batas na nilikha ng sarili nating Panginoon. Makakagawa ka ba ng lalaking mas gwapo, mas matalino at mas malakas kaysa sa akin? Siyempre, kaya ko yan. Dapat ko bang iharap siya sa iyong harapan? Na mas matapang at mas malakas kaysa sa'yo? Hindi talaga. Hindi ko ito matitiis. Walang taong mas gwapo, mas malakas o mas matalino sa akin. Hinding-hindi ko yun matatanggap. Umalis ka sa aking paningin. Nasaktan ang salamangkero at nakaramdam ng matinding insulto. Hindi rin niya iginalang ang santo. Ginoong Mago, walang kabuluhan ang magpatuloy sa isang lugar kung nasaan hindi ka ginagalang. Prinsipe ay hinamon ng kayabangan at ininsulto pa tayong dalawa. Halika, umalis na tayo dito. Ni hindi man lang nila tayo binibigyan ng respeto sa ating mga ginagawa. Oo, umalis ka na. Inimbitahan ka ba dito sa aming lugar? Nagalit ang santo nang marinig ito. Sa sobrang galit, sinumpa niya ang prinsipe. Ito ba ang itsurang ipinagmamalaki mo? Itong tinatawag mong katalinuhan at lakas na iyong ipinagmamalaki, lahat ng ito ay aalisin mula sa iyo. Makukulong ka sa isang salamin na magiging mas maganda kaysa sa iyo. At makukulong ka sa loob nito panghabang buhay, hindi ka na makakaalis doon. Sumpain ka mula sa araw na ito, salbahing prinsipe. Sa sandaling binigkas ng santo ang mga salitang ito, ang prinsipe ay nakulong sa loob ng magandang salamin. Lahat ng kanyang hitsura, katalinuhan at lakas ay nawala sa paningin. Ang prinsipe ay labis na nagsisi. O dalubhasa, patawarin mo sana ako. Napuno ako, kaya ako nakagawa ng isang kakilakilabot na pagkakamali. Nakikiusap ako sa iyo. Bawiin mo ang sumpa. Sa ngalan ng prinsipe, humihiling kaming lahat sa inyo. Patawarin niyo ang aming prinsipe sa kanyang kamalian. Mangyaring alisin ang malupit na parusang ito. Sa ngayon, kumalma na ang santo. Tingnan mo, hindi ko na mababawi ang sumpa, ngunit maaari akong gumawa ng ilang pagbabago. Kung sa inaharap, isang mabait na babae na hindi alam ang sumpa, ang magkakagusto sa kanya sa salamin, babalik siya sa kanyang orihinal na anyo. Hanggang sa araw na iyon, patuloy siyang makukulong sa salamin. At kung walang babaeng dalisay na puso ang dumating, ay hindi na siya makakaalis sa loob nito magpakailan-kailanman. Ito na lamang ang paraan upang mawala ang sumpa. Pasensya na. Ngunit wala na akong magagawa para sa mahal na prinsipe. Umalis ang santo at ang salamangkero. Nakahiga ang mapagmalaking prinsipeng nakulong sa salamin. May ingat na itinago ng ministro ang salamin sa ligtas na lugar dahil siya ay nakulong sa salamin. Ang prinsipe ay hindi nakikita ng karamihan sa mga tao. Nalungkot ang hari sa pangyayaring ito. Mahal kong prinsipe, sigurado akong nakakaramdam ka ng kahabagan dahil nakulong ka sa salamin ito. Ni hindi mo maipahayag ang iyong damdamin. Alam kong nalulungkot at nahihirapan ka sa loob nito, aking anak. Ipinakita ng hari ang salamin para makita ng maraming prinsesa. Pero lahat ay may pagkabigo. Hindi lamang ang hari at reyna, kundi ang lahat ng mga tauhan ay nadurog ang puso sa nangyari sa prinsipe. Hindi sila makaisip ng paraan upang mapalaya ang prinsipe sa salamin. Hindi na nila alam kung ano pa ang gagawin. Nakakalungkot ang nangyari kay prinsipe. Binisita ni Haring Francis ang kanyang mahal na kaibigan, si Haring Albert. Pinakuha niya sa kasama niya ang pinakamamahal niyang salamin. Nanatili siya sa palasyo ni Haring Albert bilang isang panauhin. Inilagay niya ang salamin sa isang ligtas na lugar. Noong naglilinis ng silid ang kasambahay ni Haring Albert na si Sarita, nakita niya ang salamin at sinimulan itong linisin. May espesyal na liwanag na lumalabas mula sa salamin. Kay Prinsesa Margaret ang tungkol sa magandang salamin. Si Princess Margaret ay may mabuting puso, mabait at mapagbigay. Walang kahit anong puot sa kanyang puso. Itinuturing niya ang lahat ng may paggalang. Napakadalisay at napakabuti ng kanyang puso. Sarita, itong magandang salamin ay tiyak na may kakaibang kalidad. May espesyal na liwanag galing rito.
Alam mo bang ginawa mo ang tama sa pamamagitan ng pagdala sa akin ito? Kaya naman, hihilingin ko kay Haring Francis na iregalo ito sa akin. Sa sandaling tumalikod si Sarita para umalis, dumampi ang kanyang kamay sa isang mamahaling plorera. Nahulog ang plorera at nabasag. Natakot ang dalaga sa kanyang pagkakamali. Prinsesa Margaret, patawarin mo ako. Aksidente ko pong nabasag ang plorera. Sarita, ayos lang. Kukuha tayo ng bagong plorera. Nasaktan ka ba? Hindi ako nasaktan. Napakabuti nyo, prinsesa. Pinagmamasdan ng prinsipe ang lahat ng ito mula sa loob ng salamin. Natunaw ang kanyang puso sa nakitang prinsesang ganung magpatawad, patas at mabait na pakikitungo sa iba. Nakaramdam siya ng pagbabago at sa puntong iyon, nahihiya siya sa kanyang nakaraang pag-uugali. Isang liwanag ang lumabas mula sa salamin dahil si Margaret ay isang mabuting kaluluwa. Nakikita at naririnig niya ang prinsipe sa salamin. Kamusta, Prinsesa Margaret? Talagang nagtataglay ka ng mabuti, mabait at masayang puso. Sana maging katulad mo ako. Napakabuti mong tao. Yung lalaking pinili mo bilang iyong kasosyo sa buhay ay tiyak na magiging isang maswerteng tao. Prinsipe, nasisigurado ko na taglay mo rin ang katangiang ito. Marami ang magmamahal sa'yo gamit ang kapangyarihan ng isip at ng iyong tunay na damdamin. Mahal na prinsesa, maaari ko bang makuha ang iyong puso? Oo, kaya mo. Nararamdaman ko ang pagbabagong nangyayari sa iyong puso. Tatanggapin mo ba ako bilang katuwang mo sa buhay? Oo, pwede. Tinatanggap ko ito. Humanga si Margaret sa mga salita ni Prinsipe Harry. Siya ay agad na nagkagusto sa kanya. Mahal na prinsesa, pinalaya mo ako sa salamin na ito at grabing sumpang ito. Natutunan ni Prinsipe Harry ang pinakadakilang aral sa kanyang buhay at lahat ng kanyang pagiging mapagmalaki ay nawala. Nagbago siya sa isang mapagpatawad, mapagbigay at may kakayahang prinsipe. Nagpakasal sina Prince Harry at Princess Margaret at nabuhay silang masaya na may kontentong buhay. Ang nakakulong na buhay ni Alexa. Noong unang panahon, ang hari at reyna ng Inglaterra ay nagkaroon ng anak na pinangalan ng Kevin. Nais nila itong mag-asawa ng prinsesa, kaya sila ay nagsimulang maghanap. Ngunit may ibang plano ang tadhana, kaya isang araw, nagdesisyon ng hari at reyna kausapin si Kevin. Bakit hindi mo nagugustuhan ng mga prinsesang minumungkahi namin sa'yo? Lagi mo silang inaayawan ng walang dahilan. Ina, hindi ako sasagot ng oo hanggat hindi ko nakikita ang nararapat para sa akin. Siya nga naman. Ituloy mo lang yan hanggang sa mamatay ako. Makikilala mo lang ang mapapangasawa mo pag wala na ako. Alam niyong hindi yan totoo, Ama. Hindi ko palang nakikilala ang gusto kong makasama habang buhay. Pag nakita ko siya, siguradong magpapakasal ako. Isang araw, dumaan sa isang nayon sina Prinsipe Kevin at ang kanyang mga kawal habang papunta sila sa isang ekspedisyon. Napansin niya ang isang babaeng nagngangalang Alexa. Karga ni Alexa ang kanyang may sakit na mga magulang sa dalawang basket na inaalalayan ng isang patpat na nasa kanyang mga balikat. Dadalhin niya mga ito sa doktor ng nayon. Pinagmasdan siya ni Kevin. Nang sumunod na araw sa pagpupulong ng korte, dumating ang isang ministro. Ministro, alamin mo ang lahat tungkol sa babaeng ito. Siya ang pakakasalan ko. Mabuhay ang hari at reyna. At ang mahal na prinsipe, amin na pong inalam. Ang pangalan niya ay Alexa at siya ay nag-iisang anak mahirap. Hindi mabuti ang kalagayan ng magulang niya. Nakita niyo siyang dinadala ang mga ito sa doktor ng nayon. Tila malubhang kanilang kalagayan. Salamat sa impormasyon, Ministro. Ina, Ama, gusto kong pakasalan si Alexa at wala ng iba pa. Alam mo ba ang sinasabi mo, Prinsipe Kevin? Hindi kanya kayang pantayan. Isa kang prinsipe at siya ay mahirap lamang. Hindi kayo maaaring magsama. Ama, kung ako man ay magpapakasal, siya lang ang gusto ko. Huwag na kayong magtalo, mahal na hari. Siya ang nag-iisa nating anak at tagapagmana. Hayaan mo siyang tuparin ang kanyang nais. Kinabukasan, pumunta ang reyna at si Prinsipe Kevin sa bahay ni Alexa upang mag-alok ng kasal. Kinausap nila ang pamilya nito. Nagulat ang mga magulang ni Alexa at nag-atubili dahil sa mahirap lamang sila. Ngunit pumayag rin sila sa bandang huli. Kung papayag man ako magpakasal, sino ang mag-aalaga sa mga magulang ko pag wala na ako? Alexa, huwag kang mag-alala. Magiging responsibilidad kong pangalagaan sila.
Hindi sila magdurusa kailanman kahit kasal na tayo. Pangako ko yan sa'yo. Itinikom ng Reyna ang mga kamay at tinanong ang mga magulang ni Alexa. Pumapayag na ba kayo sa alok namin? Nagtikom din ng mga kamay ang magulang ni Alexa at iniyoko ang mga ulo. Wala na kaming mahihiling pa. Napakaswerte ng anak namin. Masusunod po kayo. Nagkaroon ng engrandeng kasalan sina Prinsipe Kevin at Alexa. Isa sa mga bisita ang kumadrona ng palasyo. Sa pagkakita kay Alexa, nagkaroon siya ng propesiya. Mabuhay ang hari at reyna! Ikinalulungkot kong sabihin, ngunit kailangan si Alexa, siya ang magiging dahilan ng pagkamatay ni Prinsipe Kevin. Matapos itong marinig, nagsimulang umiyak ang Reyna at sinabing, Anong sinasabi mo? Bawiin mo ang lahat ng iyong sinabi. Hindi ito totoo. Nakita mo na ba kung ano nangyari? Dinala niya ang kamatayan niya sa palasyo at pinakasalan pa niya. Hindi ako naniniwala sa kalokohang ito. Ina, nagbigay ako ng panata kay Alexa hanggang kamatayan. Huwag kang magpadalos, mahal na prinsipe. Hindi pa kailanman nagkamali ang aking mga propesiya. Mag-iingat ka. Pagkatapos ng mahabang pagtatalo, pumayag si Kevin na ibilanggo si Alexa sa isang bahay sa sulok ng kaharian. Ito ay para lagi niyang mababantayan ang babae. At isang araw, Tulong! Tulong! Sagipin niyo ako mula sa ahas! narinig ni Kevin ang mga sigaw ni Alexa at nagmadaling sagipin siya. Naku po, dahil ba sa aking panata na hindi ko man lang maipagtanggol ang aking sariling asawa? Nanginginig sa takot na tinitignan ni Alexa ang ahas. Huwag kang matakot. Hindi kita sasaktan. Kailangan mo lang ng kaunting puwang sa iyong bahay. Maniwala ka, hindi kita ipapahamak. Kaya, magtiwala ka. Sige, kung ganun, pwede kang manatili rito. Matagal na rin naman ako nag-iisa. Matiwasay na nanirahan si Alexa at ang ahas. Inaalagaan ito ni Alexa araw-araw at pinibigyan ng pagkain. Isang araw, noong pista ng mga ahas, nagdasal si Alexa sa ahas at hiniling ang mahaba at mabuting buhay ng kanyang asawa. Wala kang kamuang-muang, Alexa. Pinagdarasal mo ang asawa mo, wala namang pakialam sa'yo. Hindi yan totoo. Kung wala siyang pakialam, hindi niya ako hahayaang manatili malapit sa kanya. Biyayaan mo ako, pakiusap, para manatili kaming mag-asawa. Lumipas pa ang mga araw hanggang sa nagkaroon ng epidemya sa kaharian, kung saan ang lahat ay nagkasakit. Ang hari, ang reyna, at ganun din si Kevin. Tanging si Alexa lamang ang nakaligtas mula sa sakit. Nang malaman niyang sila ay nagkasakit, siya ay napuno ng lungkot. Kailangan kong pumunta sa palasyo upang alagaan ang aking pamilya. Alexa, nakalimutan mo na ba ang pangako mo? Naaalala ko ang pangako ko, pero hindi ko malilimutan ang aking tungkulin. Kailangan nila ako ngayon. Walang tauhan na mag-aalaga sa kanila. Naniniwala ako sa Diyos. Hinding-hindi niya ako ipapahiya. Si Alexa, hindi natatakot sa epidemya. Pumunta siya sa palasyo at inalagaan ng hari, reyna at si Kevin hanggang sa gumaling ang mga ito. Nagsisi ang hari at reyna sa kanilang pag-uugali noong nakaraan. Pinag-usapan nila ito. Nako, nagsisisi na ako. Nagkasala tayo nang hindi natin kinilala ang kanyang kabutihang puso. Nagtanda ang hari at reyna sa kanilang pagkakamali, kaya naman humingi sila ng tawad. Patawarin mo kami. Nabulag kami ng pagmamahal namin para sa aming anak. Hindi, ina. Kalimutan na natin ang nakaraan. Hindi niyo kailangang humingi ng tawad. Lumapit sa kanilang ahas at sa kanilang harapan ay lumaki ito ng lumaki. Natakot ang lahat at nagsalita ang ahas. Nakikita niyo na ba ngayon? Tingnan niyo ang kanyang ginawa. Kahit hinamak niyo siya, kung hindi dahil sa inyo, wala sa inyo ang nakaligtas sa kamatayan. Panahon na upang magbagong buhay. Matapos sabihin nito, naglaho ang ahas. Ngayon, ano ang mabuting aral ng kwento? Ang tadhana ay pwedeng mabago ng ating kabutihang asal. Ang salamangkero at ang biolin. Sa malayong kaharian, may naninirahang masamang salamangkero at ang kanyang madaldal na loro. Nais niyang mamuno sa buong mundo.
Binibisita niya ang iba't ibang kaharian upang sakupin ito. Kaya naman, siya ay nagkukubli sa pagitan ng mga kagubatan ng mga kaharian. Isang gabi, ang salamangkero ay abala sa pagpapalakas ng kanyang kapangyarihan. Tapos na. Ang kahariang ito ay mapapasakin. Kailangan kong lumabas at ibaon na mahiwagang buto na ito sa lupa. Master! Alam kong mahika ang ginagawa, pero bakit kailangan mong ibaon ng bawat buto sa mga kaharian? Hindi mo maintindihan, munting ibon. Ginagawa ko ito para mapasailalim ng kapangyarihan ko ang buong kaharian na ito kahit wala ako. Rak! Ibig mong sabihin nasa buto ang mahika mo? Rak! Nakuha mo rin. Pagkatapos ibaon ng salamangkero at loro ang buto, lumakad sila pabalik ng kubo. Doon sila nakarinig ng magandang musika mula sa biolin. Tumingin sa paligid at hinanap kung saan nanggagaling ang musika. Uy, Loro. Saan nanggagaling ang magandang musika na yon? Sige na, hanapin mo. Opo, Master! Lumipad ang loro upang hanapin ang pinagmula ng musika. At maya-maya pa, bumalik ito upang magbigay ng impormasyon. Master! Ang magandang musika ng violin ay mula sa isang magandang babae na umiiyak. Tara, alamin natin ang misteryo sa likod ng pag-iyak at musika. Ang masamang salamangkero ay nag-anyong prinsipe na ubod ng gwapo at humarap sa babae. 10 oras na ng gabi. Bakit mag-isa kang nakaupo dito? Hindi ako nag-iisa. Kasama ko ang biolin ko. Noong mamatay ang mga magulang ko, sinubukan akong ipakasal ng mga kapatid kong lalaki sa isang mayamang lasinggero kapalit ang pera. Kaya narito ako, nakaupo sa kagubatan. Ganun ba? Anong pangalan mo? Kaya kong ayusin ito para sa'yo. Isa akong salamangkero. Gusto mo ba akong pakasalan? Ako si Saloni. Bakit naman hindi? Isa kang gwapong prinsipe at mukhang nag-aalala ka sa akin. Gusto ko yung mga yun sa isang lalaki. Sige, pakakasalan kita. Sa isang kondisyon, kailangan mong tumugtog ng violin habang nagmamahi ka ako. Bakit hindi? Kaya kong tugtugin ang biolin para sa aking kabiyak ng walang hanggan. Sobrang ikinatuwa ng loro ang narinig. Sinong ikakasal? Sinong ikakasal? Ikakasal ang master ko! Rak! Ikinasal ang salamangkero at ang babae. Lumipas ang mga araw at palihim na nagmasid sa kanyang asawa habang ito ay nagsasagawa ng itim na mahika. Napagtanto niyang may masama itong balak, kaya sinubukan niyang kumbinsihin ito na huwag gamitin ang mahika sa kasamaan. Nakita kitang gumagamit ng itim na mahika kahapon. Anong mapapala mo sa pagkontrol ng mga utak ng mga tao? Gagawin ko ang tingin kong tama. Sa susunod na makialam ka, pati ang kaluluwa mo'y makukulong. Sinubukan ng loro na pakalmahin ang sitwasyon. Kalma lang, Master! Baka tumigil ang asawa mo sa pagtugtog kapag sumama ang loob niya. Rak! Hindi magtatagumpay ang mahika mo nang walang tugtog niya. Gusto kong maging pinakamakapangyarihan sa buong mundo. Pero kailangan mong tumugtog ng violin. Tuwing naririnig ko ang tugtugin mo, nagagawa akong magmahi ka. Hindi ako papayag. Sa hindi niya pagpayag, kinuha ng salamangkero ang kanyang kwintas mula sa kanyang leeg at doon ikinulong ang kanyang kaluluwa sa kanyang kwintas. Pumunta ito sa bangin at itinapon ang kwintas. Tinapon ko sa bangin ang kwintas na naglalaman ng kaluluwa mo. Sa araw na mahanap mo o may makahanap nito, mawawalan ito ng bisa. Yun ang araw na titigil ako sa paggamit ng itim na mahika at hindi ko nagagawin ang lahat ng ito. Paano mo naman ito nagawa sa iyong asawa? Ngayon, susunod ka sa lahat ng sasabihin ko. Tumugtog ka ng violin. Ang bawat paghinga mo ay hawak ko na ngayon. Diyos ko, bakit mo hinayaan ang asawa mong mapunta sa impyernong pinanggagalingan mo? Wala na bang makakatulong sa akin sa mundong ito? Napaluha siya. Isang araw, habang siya ay tumutugtog ng biolin, napansin niya ang isang lalagyan. Tinignan niya ito. At nakakita siya ng mga hindi ordinaryong buto. Nang ito ay hawakan niya, nagsimula ang mga itong magsalita. Maraming salamat sa iyong paghaplos. Nakagapos ako sa mahika ng salamangkero at ang iyong haplos ang nakapagpalaya sa akin. Paano ito nangyari? Binihag ng salamangkero ang kaluluwa ko. Wawasakin niya ako kung hindi susunod sa mga utos niya. Wala akong kalayaan hanggang sa hinaplos mo ako. Kung kailangan mo ng tulong ko, sabihan mo ako.
Nag-isip-isip si Saloni pagkatapos marinig ang sinabi ng buto. Nasa loob ng kwintas ang aking kaluluwa sa ilalim ng bangin. Isasaboy kita sa bangin kung saan magiging isang malaking puno ka. Nang gayon ang kwintas ko ay sumabit sa iyong mga sanga upang makuha ko ito. Sige, susundin ko ang mga sinasabi mo. Maghintay ka lang hanggang sa araw na yon. Kinabukasan, ang salamangkero at ang kanyang loro ay naglakbay sa ibang kaharian. Nag-iisip ito ng malalim. Anong nasa isip mo? Iniisip ko, may binabalak kaya si Saloni laban sa akin? Tandaan mo, salamangkero ka. Siguradong may solusyon ka. Hindi. Nakadepende ako sa pagtugtog ni Saloni ng violin para makita ang hinaharap. Matapos niya itong sabihin, naging abala ang salamangkero sa kanyang trabaho. Sa kabilang banda, mabilis na lumaki ang mga buto at naging isang malaking puno. Ang mga sanga nito ay umabot sa gilid ng bangin. Ang kwintas ni Saloni ay nakasabit sa isa sa mga sanga nito. Kinuha ito ni Saloni at pinasalamatan ng buto. Maraming salamat. Ngayon makakawala na ako sa kamay ng aking masamang asawa, pati na rin kayong lahat malaya na. Pakiusap, bilisan mo. Bago siya bumalik, sunugin mo ang lahat ng mga buto sa lalagyan upang mawalan ng bisa ang mahika niya sa lahat. Dali-daling tumakbo si Saloni para kunin ang lagayan ng buto. Susunugin ko na to. Sa pagbabalik ng salamangkero, agad-agad niyang pinigilan ang mga buto mula sa pagkakasunog ng mga ito. Hindi! Ngunit huli na ang lahat para sa kanya. Ang mga buto ay abo na at wala na siyang nagawa pa. Nawala ang kanyang kapangyarihan at nakalaya na si Saloni mula sa kanyang mga kamay. Paano mo ito nagawa sa akin? Nawala na ang lahat ng kapangyarihan ko. Ano na ang gagawin ko? Inalo siya ni Saloni at ipinaunawa sa kanya na marami pang pwedeng gawin sa mundo. Ipiniliwanag nito na maaari pa silang mamuhay ng normal at masaya. At doon, nagbago ang salamangkero at namuhay ang dalawa ng matiwasay. Ang mahiwagang pusa. Noong unang panahon, mayroong reyna na nagmamay-ari sa isang mahiwag at magandang pusa. Ang pangalan nito ay Kisa at ito'y minahal niya. Isang araw, sabi ng reyna, "O munting pusa, mas masaya ka pa kaysa sa akin sapagkat ikaw ay may magulang kagaya namin, ngunit ako'y mag-isa na lang." Huwag kang umiyak. Titingnan ko kung anong pwedeng gawin. Si Kisa ay totoo sa kanyang salita. Nang magbalik siya mula sa kagubatan matapos sumangguni sa isang diwata, ang reyna ay nagkaroon ng anak na babae. Natuwa ang reyna at hindi nagtagal, napansin ng sanggol ang pusang patalon-talon sa silid at ayaw matulog hanggat hindi katabi ang pusa. Isang gabi, nang hinahanap ng taga-alaga ang pusa para ilagay yon sa higaan ng sanggol, hindi niya ito mahanap. Nagkaroon ng paghahanap sa pusa. Ngunit sila ay nabigo sapagkat ang pusa ay lumayas at walang makakapagsabi kung saan ito pumunta. Taon ang lumipas at isang araw noong bata pa ang prinsesa at naglalaro ng bola sa hardin, biglang napalakas ang pagbato niya at ang bola'y nahulog sa may talahib. Hinabol ito ng prinsesa at siya'y napatigil sa harapan ng talahib nang may narinig siyang boses. Ingebjorg! Ingebjorg! Nakalimutan mo na ba ako? Ako si Kisa, ang iyong kapatid. Pero wala naman akong kapatid. Hindi mo ba naaalala? Dati lagi akong tumatabi sa'yo sa higaan. Kung gayon, bakit ka umalis? Pero bago pa makasagot si Kisa, kapos hiningang dumating ang mga tagalingkod ni Ingebjorg at si Kisa ay bumalik sa kagubatan. Nagalit ang prinsesa sa kanyang mga lingkod at ito'y kinwento niya sa reyna. Oo, totoo ang sinabi ni Kisa. Nais ko siyang makita muli. Mainit ang sumunod na umaga at ang prinsesa ay nagpahayag na siya'y pupunta sa gubat kung saan malamig dahil sa masusukal na mga puno. Gaya ng dati, sumunod ang kanyang mga tagalingkod at habang nagpapahinga malapit sa batis, nakatulog ang mga lingkod. Ito'y napansin ng prinsesa at siya'y naglakad papalayo. Inaasahang makakakita ng mga diwata at maliliit na duwende. Samantalang isang masamang higante ang sumalubong sa kanya. Aba, tagalingkod ang hinahanap ko. Ngunit ikaw ang nakasalubong ko dito. Ngayon, kung ayaw mong mamatay,
Halika! Sumama ka sa akin! Takot na takot ang prinsesa. Pero walang silbi ang pagsuway sa higante at tahimik siyang sumunod dito. Malayo ang kanilang nilakbay at si Ingebjorg ay napagod na at sandali lang ay umiyak. Lumingon ang higante at sinabi, Ayoko ng aliping maingay. Kung gusto mong umiyak, bibigyan kita ng dahilan para umiyak. Naglabas ito ng palakol mula sa kanyang sinturon. Pinutol nito ang pulseras na gawa sa ginto at mga hiyas mula sa paa ng prinsesa. At ito'y itinago sa kanyang bulsa. Lumayo ang higante at iniwan ang prinsesa. Ang kawawang si Ingebjorg ay napaupo sa damuhan. Tirik pa ang araw sa mga oras na iyon nang may narinig siyang mga gulong. Kung sinong nandyan, tulungan niyo ako! Papunta na ako! At sa susunod na pagkakataon, may lumabas na kariton mula sa gubat na si Kisa ang nagmamaneho. Gamit ang kanyang buntot bilang latigo. Nakita ni Kisa si Ingebjorg. Tumalon siya pababa at sinama si Ingebjorg pabalik sa kanyang munting bahay. Nang makarating sila, sobra ang pagod ni Ingebjorg at sabik na uminom ng gatas. Tapos siya'y nahiga sa mga unan. Matulog ka na muna! Babalik ako maya-maya! Muling sumakay si Kisa sa kariton at tumungo sa kuweba ng higante. Iniwan niya ang kariton sa likod ng mga puno. Dahan-dahang gumapang si Kisa para pumunta sa bukas na pinto at pinakinggan ang sinabi ng higante habang ito'y naghahapunan. Ngayon, matututo na ang hangal na prinsesa na huwag umiyak ng walang dahilan. Abala siyang pintasan ng prinsesa dahil sa masamang pag-uugali nito na hindi niya napansin na pinupuno na ni Kisa ng asin ang kanyang pagkain. At sa isang lagok ng sabaw, napaiyak ito. Aba! Ano ito? Paano ito naging sobrang alat? Kapag hindi agad ako nakainom ng tubig, mamamatay ako! Madaling lumabas ng kuweba ang higante at tumakbo patungo sa ilog. Pumasok si Kisa sa kubo at doon niya nakita ang pulseras sa paa ni Ingebjorg. Dinala niya ito sa kanyang kariton at umuwi. Nang umuwi si Kisa, pinakita niya ang pulseras kay Ingebjorg at nagpasalamat si Ingebjorg kay Kisa. Naku, maraming salamat, Kisa. Mahalaga sa akin ang pulseras na ito at nahanap mo para sa akin. Maraming salamat. Bukas, ihahatid kita sa pagbalik sa palasyo. At iyon nga ang ginawa niya. Nang palapit na sila Kisa sa bukana ng palasyo, nakita ng hari at reyna na si Kisa ang kasama ng nawawala nilang prinsesa. Tinanong nila si Kisa kung ano ang gusto niyang gantimpala. Mamaya natin pag-usapan yan. Yumuko si Kisa at umalis din. Nalungkot ang prinsesa sa pag-alis ni Kisa. Ni hindi siya kumakain o umiinom. Kapag nagpatuloy ito, mamamatay ang anak natin. Meron pa ba tayong hindi nagagawa? Hindi pa natin nasusubukang ikasal siya. Subukan nating ikasal siya sa kung sino at baka matuwa siya dito. Bakit hindi na lang tayo kumuha ng bagong pusa? Hindi pwede, kailangan siya makasal. Magtiwala ka sa akin. At hindi nagtagal, inimbitahan ng hari ang lahat ng prinsipe sa karatig na kaharian at pinapili niya ang prinsesa sa mga ito. Sa wakas, nakapili siya ng isang prinsipe. Natuwa ang hari at reyna at may malaking kapistahang naganap. Nang matapos ang kasal, nagpakita si Kisa. Ako'y nagpunta upang angkinin ang aking pabuya. Patulugin niyo ako sa paanan ng higaan ng prinsesa ngayong gabi. Iyon lang ba? Sapat na yun. At pagdating ng umaga, hindi isang pusa ang nakahiga sa paanan ng higaan ng prinsesa, kundi isa pang magandang prinsesa. Sinumpa ako ng isang masamang diwata at hindi ko matanggal ang sumpa ng mag-isa hanggang hindi ako gumagawa ng kabutihan. Noon din sila ay lalong natuwa at si Prinsesa Kisa ay kinasal din sa ibang prinsipe at umalis din para mamahala sa ibang kaharian. Ang wakas. Ang gintong tinapay. Noong unang panahon, sa isang maliit na nayon, nakatira ang babaeng nagngangalang Mary kasama ang nag-iisa niyang anak na si Rosie. Napakamapagpakumbaba at malambing si Mary, samantalang si Rosie kasalungat naman ng kanyang ina.
Napakagandang dalaga nito. Kaso masyado siyang makasarili. Rosie, pwede mo ba akong tulungang itanim ang mga butong ito? Bakit ko po gagawin yan? Paano kung madumihan ang mga kamay ko? O kaya matalsikan ako sa mukha niyan? At yun nga ang problema kay Rosie. Maraming nag-ayang magpakasal sa kanya pero wala siyang tinanggap ni isa. Bakit naman pinagtabuyan mo ang mga manliligaw mo? Huwag niyong sabihin na seryoso kayo dyan, ina. Yung isa sa kanila maliliit ang mga mata, parang mata ng ibon. At yung isa naman, ang laki ng ilong niya. Ayoko ngang lumapit sa kanya. Pag bumihan siya, at yung isa? Tama na. Huwag kang ganyan, anak. Dapat malaman mong hindi lang ganda ang sukatan ng lahat ng bagay. Ina, mas nararapat sa akin ng isang prinsipe o isang kabalyero. Isang gabi, habang natutulog siya, tinititigan lang siya ng kanyang ina. Sa pagkakataong yun, nakangiti si Rosie habang siya'y natutulog. Ikinagulat naman ito ng kanyang ina. Aba naman, mukhang napakasaya naman ang panaginip ng anak ko. Kinaumagahan, nagising si Rosie na nakangiti at tuwang-tuwa. Anak, ikwento mo naman, ano bang napanaginipan mo kagabi? Nako, ina, alam niyo ba, may isang prinsipe na gustong gusto akong pakasalan. Dumating siya na sakay sa isang gintong karwahe at nakadamit siya ng ginto mula ulo hanggang paa. Pambihirang panaginip yan. Aba, talagang kakaiba nga yan. Ina, meron ding isang tinapay na gawa mula sa ginto. Nag-alala naman ang ina sa kanyang anak. Isang araw, dalawa sa mga kaibigan niya, sina Belly at John, ang bumisita kay Mary. May sikreto ang dalawang ito. Mga kakaibang nilalang sila. Pero hindi alam ni Mary ang tungkol dito. O John, ikaw pala Belly. Ang tagal na nung huli ko kayong makitang dalawa. Kumusta ka na? Mas magiging panatag ako kung magiging maunawain ang anak kong si Rosie. Ikinwento ni Mary kina Belly at John ang tungkol kay Rosie at kung gaano siyang nag-aalala tungkol dito. Gusto niyang kumain ng tinapay na gawa sa ginto. Ano bang gagawin ko sa batang yun? Siguro, kung magkakatotoo ang panaginip niya. Mukhang magiging maganda nga yun, hindi ba? Pero kahit na, siguro oras na para matuto siya. Huwag muna nating pag-usapan yun. Maya-maya pa, umalis sina Belly at John na palihim na nangingiti sa isa't isa. Nang gabing yun, pareho silang mag-ina na naghanda na sa pagtulog. Ina, sana'y magkatotoo ang panaginip, ano? Ay, Rosie. Nang sumunod na araw, habang naroon sa hardin si Rosie at ang kanyang ina, isang magandang gintong karwahe ang tumambad sa kanila. Punong-puno ito ng mamahaling bato at diamante at napakaganda nito. Nang tumigil ito, isang makisig na lalaki ang lumabas mula roon at tinitigan nito si Rosie. Madaling nahulog ang dalaga sa makisig na binata. Ina! Ina! Nagkatotoo ang panaginip ko! Ano? Kamusta? Naparito ako upang hingin ng permiso niyong pakasalan si Rosie. Pero paano mo nalaman ang pangalan niya at sino ka? Ako si Johnson, ang anghel ng magandang kapalaran. Ang pangalan at kagandahan ng iyong anak ay kilala sa buong mundo. Oo! Gusto ko magpakasal sa'yo. Ano? Hindi mo pa nga siya nakikilala. Hindi ka sasama sa kanya. Anong kalokohan niya, Nina? Mayaman siya at makisig pa. Ano bang hihilingin ko? Johnson, tinatanggap ko ang alok mo. At ganun nga, pumasok siya sa karwahe na hindi man lang nagpapaalam sa kanyang ina. Sumama na siya sa anghel. Habang tumatakbo ang karwahe, bigla na lang silang pumasok sa mahiwagang lagusan. Doon naglakbay ito sa gitna ng bagyo sa dagat. Bumangga ang karwahe at natakot ng husto si Rosie. Huwag kang mag-alala, mahal ko. Matatapos din ang lahat ng ito. At pagkasabi nga niya nito, pumasok sa panibagong lagusan ng karwahe at narating ang daanan patungo sa napaka-eleganteng gintong kastilyo. Manghang-mangha si Rosie sa kagandahang nasilayan niya. Sabi ko na, karapat-dapat talaga akong yumaman. Alam kong magugustuhan mo yan. Lahat ng gusto mo, makukuha mo rito. Mula sa magagandang bestida hanggang sa masasarap na pagkain. Lahat ng yan, nandito sa palasyo ko. Nga pala, tungkol sa pagkain, nagutom ako ng gusto pagkatapos ng biyaheng yon. Gutom na ako. Pwede ba makahingi ng masarap na pagkain? Oo naman, siya nga pala, si Belisa. Ibibigay niya sa'yo kung ano man ang gustuhin mo. Kumusta, Rosie? Marami akong narinig na mga kwento tungkol sa'yo.
Gutom ka na ba? Halika, kukuhanan kita ng pagkain. Naku, salamat! Nagtungo sila sa hapagkainan at naroon nga sa mesa ang pinakakakaibang pagkaing nakita ni Rosie. Hindi siya makapaniwala. Mukhang masarap ang mga pagkain. Yung gintong tinapay, nandito rin. Siguradong masarap ang jam na to na ipalaman sa tinapay. Kumuha siya ng isang hiwa at nilagyan ng ruby jam yun. Pagkatapos ay kinagat niya ito. Ang tigas naman ito. Hindi ko to makakain. Gawa ang tinapay na yan sa ginto. Pero hindi kayang kainin yan. Gusto mo bang pilak na tinapay na lang? Pero gusto ko ng normal na tinapay. Yung tinapay na makakain ko sa bahay. Wala pa kayong ganun? Wala. Kailangan mong kumain ng ginto. Tiningnan ni Rosie ang pagkain, subalit nanlumo siya dahil lahat ng naroon ay hindi makakain. Napaiyak na lang si Rosie. Oo, pakawalan niyo na lang ako. Ayoko ng ganito. Pero masarap ang pagkain dito. Heto, tikman mo tong mga gintong patatas. Siguradong masarap to. At pagkatapos ay magpapakasal na tayo at kailangan mong kainin ang lahat ng ito. Ayoko! Ayoko magpakasal sa'yo. Gusto ko nang umuwi sa aking ina. Pauwiin niyo na ako. Nagkatinginan sina Belisa at Johnson at nagkindatan. Kung yan talaga ang gusto mo, kung ganon, iuuwi na kita sa iyong ina. Inuwi nga ni Johnson si Rosie. Sa loob ng karwahe napaisip siya ng malalim sa mga naging desisyon niya sa buhay. Nang makarating siya sa bahay, tumakbo siya at niyakap ang kanyang ina. Ina! Ina! Nakauwi na po ako! Rosie! Naku, akala ko hindi na kita makikita pang muli. Ina! Mahal na mahal ko po kayo at tama kayo. Ikinwento niya sa kanyang ina ang lahat na nangyari sa kanya roon. Patawarin niyo po ako sa pakikitungo ko sa iyo, Ina. Naku, mahal ko, wala yun sa akin. Ngayon, alam mo na ang mga pagkakamali mo. Halika, kumain na tayo. Mula nung araw na yun, nagbago na ang pakikitungo ni Rosie at unti-unti siyang naging isang mabuting tao. Ang wakas. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates. And don't forget to comment. Ang diwata ng kidlat at tubig. Libo-libong taon nang nakalilipas, may panahong walang tao ang nabubuhay sa daigdig. Ang ibabaw ng daigdig ay tigang at bitak-bitak. Mula sa kalangitan, ang tanawin nito ay hindi na kanais-nais. Nangingilabot ang mga diwata at Diyos sa tuwing titingnan nito at iisipin ito ay mala-impyerno. Isang araw, mula sa itaas ay tumingin sa daigdig ang isang grupo ng mga diwata at nag-uusap-usap. Magkausap ang pula at lunti ang mga diwata. Naku, kakaibang itsura na daigdig na iyan. Posible ba talaga may mabuhay dyan? Wala man lang kahit anong berde, mapanglaw at walang kulay. Walang pagkakatuwaan at wala ni isang diwata dyan. Matapos itong marinig, nilapitan sila niyang inang diwata at sinabing, Hindi kayo dapat nagsasalita ng ganyan. Kung ganyan mag-isip ang lahat, hindi kailanman magsisimula ang buhay sa daigdig. Pero ina, sino naman kaya ang magkakagustong manirahan sa kakaibang lugar na iyan? Dapat ay mayroong pumunta doon upang simulan ang siklo ng buhay. Maaari pang ang isa sa atin ang gumawa noon. Bumalik sa kanya-kanyang gawain ng mga diwata. Ang mga diwata ng kidlat at tubig ay abala sa paglalaro. Sa kabila ng ilang ulit na pagsasabi sa kanila ni inang diwata na tumigil na, patuloy pa rin sila sa paglalaro. Diwata ng kidlat, pareho na kayong nasa wastong gulang para maintindihan kailangan yung tulungan ng mga kapatid nyo sa kanilang gawain. Diwata ng tubig, pareho kayong binabantay na mahal na reyna ng mga diwata. Bakit naman kami magtatrabaho kung ang dami nang gumagawa nun? Tama ang diwata ng kidlat. Sige na ina, humayo ka at hayaan kaming maglaro. Mangyaring dumaan ang reyna ng mga diwata at narinig ang kanilang pag-uusap. Nabalisa ito at pinagalitan si inang diwata. Ito ang resulta ng iyong pagpapalayaw sa kanila. Nakikita mo ba kung gaano sila maging mapagmataas? Patawarin niyo sila, reyna ng mga diwata. Matututo rin sila habang tumatanda. Bata pa sila at mapaglaro, hayaan mo muna sila. Tama si ina, nasa edad namin na maglaro. Mahal na reyna, halika.
Tara, sumama ka sa amin. Masaya ito. Kailangan mo na silang turuan ng leksyon. Hindi na sila maililigtas ng kanilang pagiging malapit sa isa't isa. Opo, kamahalan. Hindi na po ito mauulit. Umalis ang reyna ng mga diwata, balisa at iritable. Nakita niyo ba kung gaano siya kagalit? Natutuwa akong malapit kayo sa isa't isa. Pero kailangan niyo mapagtantong lumalaki na kayo at nagkakaroon na kayo ng responsibilidad tulad ng iba. Ay naku, ayan ka na naman. Tara kapatid, pumunta tayo sa malayo. Kung hindi, sisermonan lamang tayo ni Ina. Pagkasabi nito, naglaho ang dalawang diwata. Malungkot na umuwi sa palasyo si Inang Diwata. Pagkalipas ng ilang araw, isang demonyo ang lumusob sa kaharian ng langit. Nirakan nito ang mga bulaklak habang sumusugod. Ang sayang apakan nitong mga bulaklak. Sigurado akong mas masayang durugin ang mga diwata rito. Nang marinig ang kaguluhan, lumabas ng palasyo ang lahat ng mga diwata. Ang laking demonyo! Bakit siya nandito, Ina? Lubha akong natatakot. Huwag kayong mag-alala, mga anak. Kaya natin siyang talunin gamit ang kapangyarihan ng ating mga magic wands. Naku, napakalaki talaga niya. Ni hindi ko siya matignan. Natatakot ako. Anong gagawin natin? Walang maidudulot ang takot, mga anak. Lakasan lang natin ang ating loob at labanan natin siya. Narinig ito ng demonyo at humalakhak. Hindi nyo ako matatalo, mga maliliit na diwata. Mabuti pa kung lumayas na kayo dito sa langit. Ako na ang maghahari dito. Isa kang inutil. Wala ni sino mang makakaagaw ng tirahan namin. Halika, labanan mo kami! At naglaban ang demonyo at mga diwata. Nang magtagal, napagod ang mga diwata. Nang hina ang mga ito at nagsimulang bumagsak. Anong nangyari mga diwata? Yan lang ba ang kaya ng kapangyarihan nyo? Hindi ka naming hahayaang manalo. Ito ang tahanan namin at mananatiling amin. Nang marinig ang mga daing, ang reyna ng mga diwata kasamang ibang mga diwata ay lumabas ng kanyang palasyo. Nanalo ang mga diwata, salamat sa malakas na kapangyarihan ng reyna. Nang malaman ng reynang wala ang mga diwata ng kidlat at tubig, siya ay napuno ng galit. Hindi pa rin naging responsable yung dalawa. Mula ngayon, walang makakapagligtas sa kanila mula sa aking sumpa. Huwag niyong gagawin ito. Parang awa niyo na po, mahal ni Reyna. Pananagutan nila ang kanilang ginawa. Ito ang desisyon ko at hindi ito magbabago. Sa pagkakataong iyon, dumating ang mga diwata ng kidlat at tubig. Nagtatawanan at walang kamalay-malay sa mga nangyari. Nang magmasid sila, Anong nangyari dito, Ina? Bumagyo ba? Bakit kayo tahimik, Ina? Sabihin niyo sa akin, anong nangyari? Maya-maya lang ay mararamdaman niyo ang bagyo. Pareho kayong paparusahan sa inyong pagkakamali. Pero wala kaming ginawang masama. Bakit kami paparusahan? sa pagkarinig nito, umiyak si Inang Diwata. Hindi! Patawarin mo sila, mahal na Reyna. Sa hinaharap ay magiging mabuti na sila. Siguradong paparusahan sila at ito ang parusa nila. Mula sa araw na ito, paghiwalayin ng dalawang magkapatid, magpakailanman. Ang diwata ng tubig ay titira sa daigdig. Ang diwata ng kidlat ay titira dito sa langit. Ngunit magkahiwalay at malayo sa iba pang mga diwata. Nang marinig ito, nag-iyakan ang lahat ng mga diwata. Patawarin niyo po kami. Pangako po, hindi na po mauulit. Hindi na mababawi ang aking sumpa. Ito ang inyong parusa. Magmula noon, ang diwata ng tubig ay nanirahan at dumaloy sa daigdig. Ang diwata ng kidlat ay tumira sa langit, malungkot at walang imik. Matapos mapaghiwalay, ang dalawang kapatid ay laging umiiyak. Isang araw, sabi ng diwata ng kidlat kay Inang Diwata, Ina, luba akong nangungulila sa aking kapatid. Ano kaya ang kalagayan niya sa kasindak-sindak na daigdig? ang lahat ng diwata, kabilang si Inang Diwata, ay nagmamakaawa sa reyna ng mga diwata. Mahal na Reyna, isa rin kayong ina. Nakikiusap akong intindihin niyo ako. Patawarin niyo ang dalawang diwata. Nakikiusap ako. Mahal na Reyna, parang awa niyo na. Patawarin niyo sila. Gusto na namin silang makasama. Nagkamali ako. Pinagalitan ko sila sa kanilang pagiging bata at pagiging inosente. Ngunit ikinalulungkot ko. Hindi ko mababawi ang sumpa pero pwede kong pahupain. Paano?
Tuwing mangungulila sa kapatid niya ang diwata ng kidlat, papayagan siyang bumaba sa daigdig upang makiisa sa diwata ng tubig. Ang pagmamahalan ng magkapatid ay magiging makabagbag damdamin, na pati ang mga ulap ay luluhas sa kanilang pagsasama. Maraming salamat. Kaming mga diwata ay lubos na nagpapasalamat sa iyo. Ang 12 sumasayaw na mga prinsesa. Noong unang panahon, may isang haring nagngangalang Athelios na may 12 magagandang anak. Natutulog ang mga magkakapatid sa iisang kwarto at tuwing gabi, kinakandado ng hari ang pintuan ng kanilang silid. Ngunit pag tinanggal niya ang kandado tuwing umaga, napapansin niyang kumukupa sa mga sapatos nila sa kakasayaw at walang makaisip kung paano ito nangyari. Isang araw, inanunsyo ng hari, Inaanyayahan ko ang mga pwedeng magboluntaryo. Kung mayroon sa inyo ang makakapagsabi kung saan pumunta ang mga anak ko para sumayaw, maaari siyang pumili na isa sa kanila para mapangasawa. Ngunit, kung hindi kayo makapagtagumpay sa loob ng isang gabi, kayo ay mamamatay. Sang-ayon ba kayo rito? Di nagtagal at mangilang-ilang prinsipe rin ang nagpresenta ng sarili nila. Ngunit lahat sila ay nabigo. Walang makapagsabi kung saan pumupunta ang mga prinsesa gabi-gabi. Marami pa rin ang nagtangkang harapin ang hamon. Ngunit lahat sila ay nabawian ng buhay. Isang araw, napadaan ng isang sundalo na si Maximus. Sugatan siya kaya siya pinabalik. Nataong papunta siya sa kaharian ni Haring Atheleus. May nakasalubong siya doong matandang babae na tinanong kung saan siya patungo. Kailangan kong malaman kung saan sumasayaw ang mga prinsesa para mapakasalan ko ang isa sa kanila, maging hari at maging mayaman. Hindi mahirap yun. Huwag mo lang iinumin ang alak na dadalhin sa'yo sa gabi. At kailangan mong magpanggap na natutulog ka. Gayunpaman, binigyan ng matanda ng balbal si Maximus at sinabi, hindi ka nila makikita kapag suot mo yan. Maaari mo silang masundan. Pumunta si Maximus sa hari at pinagbigay alam sa kanya na nais niyang manligaw sa mga prinsesa. Mabuti siyang tinanggap at dinala sa silid, sa tapat ng silid ng mga prinsesa. Nang bago siya matulog, binigyan siya ng alak ng panganay na prinsesa. Subalit may esponghang nakatali sa ilalim ng kanyang baba. Dinura niya rito ang alak kaya wala siyang nainom ni isang patak. Humiga siya at humilik na para bang malalim ang kanyang tulog. Narinig ito ng mga prinsesa at pinagtawanan siya. Sabi ng panganay, mawawalan din siya ng buhay. Tumayo na sila at nilabas ang mga magagarbo nilang kasuotan. Nagbihis at napakitang gila sila sa tapat ng salamin. Habang nasasabik ng pumunta sa sayaw, ang bunso lang nilang nagsabi, hindi ko mawari pero kahit na ang saya-saya ninyo, masama ang kutob ko. Mukhang may kamalasan tayong madadatnan. Para kang gansa na lagi nalang natatakot. Nalimutan mo na ba kung ilang prinsipe na ang pumunta rito at hindi nagtagumpay? Binigyan ko ng pampatulog ang sundalo. Kahit anong mangyari, hindi siya magigising. Tiningnan nila ang sundalo at siya ay nakapikit at mahimbing na natutulog. Nakaramdam sila ng kasiguraduhan. Tinapik ng panganay ang kama niya hanggang sa ito'y naglaho sa lupa. At isa-isa silang bumaba sa bukasan. Nauna ang panganay. Tahimik na pinagmasdan ng sundalo ang mga naganap. Dali-dali niyang sinuot ang kanyang balbal at sinabayan ng pagbaba ng bunsong prinsesa. Nangalahati pa lang sila ng hakbang nang aksidenteng natapakan ng sundalo ang damit ng prinsesa. Nagulat siya at napasigaw. Sino yan? Sino yung nakatapak ng damit ko? Ano ka ba? Kumapit lang siguro sa pako ang damit mo. Bumaba sila hanggang dulo. At nang marating nila yun, napadpad sila sa abinida na may punong pilak
at mga dahon. Kumikinang-kinang ang mga ito. Napaisip ang sundalo. Dapat atang kumuha ako ng isa sa mga sanga nito para mapatunayan kong nagpunta kami sa lugar na ito. Pinutol niya ang isang sanga. Nagmistulang pumutok ang malakas na puno. Nagulat ang bunso. May mali ata. Narinig niyo yun? Isang barilang iyon na pinaputok para igunita ang mabilis sa pagkawala ng ating prinsipe. Pagkatapos noon, narating nila ang isang abinida kung saan lahat ng dahon ng mga puno ay ginto. At panghuli, ang abinida kung saan lahat ng dahon ay diamante. Nagputol lang sanga si Maximus sa bawat abinida. Nagpatuloy sila hanggang marating nila ang isang lawa na may mga nag-iintay na 12 maliliit na bangka. May mga nag-iintay na prinsipe sa bawat bangka. Tigi-isang prinsesa ang sumama sa bawat prinsipe. Tumabi ang sundalo sa bunsong prinsesa. May magarbong palasyo sa kabilang dulo ng lawa kung saan nanggagaling ang masayang musika. Pumasok sila rito at nakipagsayaw ang bawat prinsipe kasama ang prinsesang nais nila. Tahimik na pinagmasdan nito ng sundalo. Nakipagsayawan sila hanggang 3:00 ng umaga at hanggang kumupas na ang mga sapatos nila. Sinamahan na sila ng mga prinsipe pabalik sa puntong iyon. Tumabi ang sundalo sa panganay na prinsesa. Pagdating sa dalampasigan, nagpaalam na ang mga prinsesa sa mga prinsipe at nangakong babalik muli sa susunod na gabi. Nang marating nila ang hagdanan, nagmadaling umakyat ang sundalo at nang makaakyat ang prinsesa, ay natatanging narinig nila ay ang paghilik ng lalaki. Pagdating ng umaga, dali-dali niyang dinala ang mga sanga sa hari para ibigay ang sagot sa kanyang katanungan. Nakatayo sa likod ng pintuan ang mga prinsesa at pinakinggan nila ang magiging sagot ng sundalo. Saan nakipagsayaw ang mga anak ko hanggang sa kumupas ang mga sapatos nila? Sa isang palasyo sa ilalim ng lupa. At sinabi niya ang lahat ng nalalaman niya bago ipakita ang 3 sanga. Ipinatawag ng hari ang kanyang mga anak at sila'y tinanong kung totoo ang sinabi ng sundalo. Nang makita nilang pinagkaisahan sila at walang magagawa ang pagsisinungaling, umamin na sila sa katotohanan. Sa puntong iyon, tinanong ng hari ang sundalo kung sino ang gusto niyang mapangasawa. Ang sagot niya, Hindi na ako bata. Kaya ibigay mo sa akin ang panganay na prinsesa. ipinagdiwang sa araw na yon ang kasal at ipinangako ng hari kay Maximus na ibibigay niya ang buong kaharian pagpanaw niya. Simula noon ay namuhay na sila ng masaya. Yun nga lang, bukod sa hari. Ang wakas. Ang kakaibang mangkukulam. Noong unang panahon, nangangaso si Haring Arthur sa Forbidden Kingdom hanggang sa makita siya ng mga sundalo. Tigil! Hindi maaaring mangaso sa ipinagbabawal na kaharian! Kaya nga ito tinawag sa pangalang ito! Sino nagsabi sa iyong pwedeng kang pumasok dito? Wala naman. Kung ganun, sumama ka sa amin. Dadalhin ka namin kay Haring Marcus, ang hari ng ipinagbabawal na kaharian. Nang makita siya ni Haring Marcus, sinabi nito, Mukha kang isang matalinong lalaki. Pero ang sino mang pumasok sa kahariang ito nang walang permiso ay puputulan ng paa at kamay. Ano? Teka lang, puputulan ako ng paa at kamay? Pero wala naman akong nakitang babala na bawal pumasok dito. Kamahalan, sa katunayan po nahuli namin siyang nangangaso. Ganun ba? Sige, hatulan siya ng kamatayan. Pero dahil mukhang matalino ka naman at sayang naman kung puputulan ka ng paa at kamay, patatawarin kita sa isang kondisyon. Sige, anong gagawin ko? Bumalik ka sa iyong kaharian at bibigyan kita ng 1 taon para sagutin ang isang mahirap na katanungan. Sige, walang problema. May matatalino akong tao sa palasyo na makakasagot ng mahihirap na katanungan. Kung ganun, gusto mo ba itong malaman? Sige. Teka, sige. Handa na ako. Ito ang tanong. Ano ang gusto ng isang babae?
Pwede bang ibang tanong na lang, ha? May 1 taon ka! Saka natin puputulin ang kamay mo at papatayin ka! Napakahirap naman ang katanungan na yan. Baka kahit mga matatalino kong tao hindi yun masasagot. Pero sige, magkita tayo matapos ang 1 taon. Sige, umalis ka na! Huwag mong kalimutan ang usapan natin. Bumalik na si Haring Arthur sa kanyang kaharian at nagsimulang tanungin ng lahat. Ang prinsesa, ang reyna, mga pari, mga dalubhasa pero wala sa kanilang nakasagot. Kaya tinanong niya ang isa sa kanyang mga katulong. May nakapagsabi na may isang mangkukulam sa loob ng kagubatan na nakakasagot ng lahat ng tanong. Bakit hindi niyo po siya tanungin? Teka, paano malalaman ng isang mangkukulam iyon? Hindi ko po alam eh. Babae din naman po siya at saka wala na rin po kayo iba matanungan dito sa kaharian. Mas maganda po kung susubukan nyo. May kabayaran ba ang pagkonsulta sa kanya, ha? Kabayaran? Hindi ko rin po alam. Siguro siya na lang po ang magsasabi sa inyo tungkol doon. Magbabayad ako ng kahit anong kabayaran basta masagot niya lang ang katanungan ko. Magsama po kayo ng sundalo. Huwag kayong pupunta doon mag-isa dahil hindi siya ganun kabait. Naiintindihan ko. Maraming salamat sa payo mo. Nang gabing iyon, pumunta si Haring Arthur sa mangkukulam. Ngunit bago pa siya kumatok, binuksan na nito ang pinto. Inaasahan kita? Alam kong nauubos na ang iyong oras. Kung ganun dahil alam mo naman kung bakit ako naparito, sabihin mo na ang sagot. Handa ka bang magbayad? Anong kabayaran? Nakahanda ko kahit ano pa yan. Tinatanggap mo ang kasunduan? Tinatanggap ko. Mabuti naman! Gusto kong pakasalan ng kaibigan mong si Ginoong Gwen. Niloloko mo ba ako? Sa itsura mong yan paakasalan mo siya? Pumayag ka sa kasunduan? Nakalimutan mo na ba? Nakikita mo ba ang sarili mo sa salamin, mangkukulam? Isa lang ngipin mo tapos kuba ka pa. Ikaw na pinakanakakadiring taong nakita ko. Bakit ko naman sasabihin sa kanyang pakasalan ka? Kausapin mo siya. Alam kong babalik ka rin. Walang nagawa ang hari kundi kausapin ang kanyang kaibigan. Pumapayag ako, mahal na hari. Pakakasalan ko ang mangkukulam. May ligtas lang ang iyong mga pa at kamay. Maraming salamat, Gwen. Ikaw nga talagang kanang kamay ko dahil sa sakripisyong ito na ginawa mo para sa akin. Wala pong problema. At bukas na bukas, magpapakasal po agad kami. Pakihanda na lang po ang lahat. Bumalik ang hari sa bahay ng mangkukulam. Maghahanda na ako. Bukas pagkatapos ng kasal, sasabihin ko ang sagot. Pagkatapos ng kasal, sinabi ng mangkukulam, gusto ng isang babaeng pahalagahan siya. Nagulat ang lahat sa sinabi ng mangkukulam. Nakipagkasundo pala ang hari sa kanya, pati mga babae. Ganon pa man, hiniling nila ang kaligtasan ng hari kay Haring Marcus. Kaya't pinlano ni Haring Arthur na dalhin sa Forbidden Kingdom ang kanyang sagot. Samantala, sa piging, mabait ang turing ni Gwen sa mangkukulam. Ngunit may bulong-bulungan ang mga maharlikang bisita tungkol sa kanila. Tignan mo kung paano siya kumain. Nakakahiya naman ang babaeng yan. Bakit kailangan niya magkamay? May kutsara kaya? Naririnig niyo ba yung ingay niya habang kumakain o guni-guni ko lang ba yun? Kawawa naman si Gwen, ang kisig pa naman niya. At ang bait pa niyang kaibigan. Sang-ayon ako sa'yo. Kinagabihan, mag-isa na si Gwen sa loob ng kwarto nang may pumasok na isang magandang babae sa pinto. Ha? Sino? Sino ka? Ako ang iyong asawa. Asawa ko? Anong klasong biro to? Hindi ito biro. Ako ito. Noon, sinumpa ako ng mga tao at ginawa ang nakakadiri at pangit ang itsura ko. Ngunit dahil mabuti ka, lumabas na muli ang kagandahan ko. Pero nakakabighani ka ngayon. Anong nangyari sa'yo? Mabait ang trato mo sa akin at ipinakita mo ang halaga ko kahit na hindi maganda ang itsura ko. Kaya, sa kalahating araw, magiging pangit ako. At sa kalahati, maganda naman ako kagaya ng nakikita mo ngayon. Hindi ko alam ang sasabihin ko. Wala bang paraan para maging maganda ka na lang palagi? Wala. Kailangan mong mamili kung sa araw o sa gabi magiging maganda at kaaya-aya ang itsura ko. Magiging maganda ba ako sa publiko?
O sa tuwing tayong dalawa lang ang magkasama? Teka lang ha. Isipin ko muna. Bigyan mo akong konting oras. Tawagin mo na lang ako. Sige. Pagkaalis ng mangkukulam, pumunta si Gwen sa hardin para pag-isipang mabuti ang kanyang desisyon. Ano bang dapat kong gawin? Anong dapat kong piliin? Gusto ko din na makita ng marami na maganda ang asawa ko sa umaga, lalo ng mga kaibigan ko. At pag sa gabi naman, gusto ko din na makita siyang maganda. O kung kabaliktaran na lang kaya, Ilang saglit pa, nakapagdesisyon na si Gwen. Kaya't bumalik ito sa palasyo, diretso sa kanyang kwarto kung saan naghihintay ang kanyang asawa. Ano ang iyong sagot? Mahal ko, hindi ako makapili. Maraming masamang salita ang sinabi sa'yo ng mga tao sa kasalan. Gusto ko sana silang turuan ng leksyon at ipakita ka bilang maganda sa araw. Pero ayoko din naman na may pinipili sila pagdating sa iibigin ko. Wala akong pakialam sa sinasabi nila, pero iniisip ko mga sinasabi nila sa'yo. Kaya't pinipili ko na maging maganda ka sa publiko para hindi na nila masaktan ang damdamin mo. Ngunit magiging pangit ako kapag kasama kita. Oo, pero hindi yun makakahadlang para ibigin kita, asawa ko. Magiging panatag ako dahil nakikita nila ang panlabas na kagandahan mo, pero nakikita ko ang iyong natatagong kagandahan. Mahal ko, inasahan kong sabihin mo yan. Kaya ngayon, tuluyan ang mawawala ang sumpa. Dahil pinili mo na mahalin at pahalagahan ako kahit ano pang maging itsura ko. At sinakripisyo mo ang sarili mong kaligayahan sa buhay para lang sa ikasasaya ko. Kaya ngayon, magiging maganda na ako para sa'yo araw-araw. At namuhay silang masaya habang buhay. Masaya din ang hari dahil hindi nawala ang kanyang kamay. Ang wakas. Ang kasal para sa prinsesa. Matagal na panahon na ang lumipas. Mayroon isang hari na namuno sa kaharian ng Yunan. Ito ay si Haring Justin. May maganda siyang anak na si Stephanie. Nang si Stephanie ay umabot sa edad na maaring magpakasal, nagpa siya ang hari na kausapin siya tungkol dito. Stephanie, ikaw lang ang anak ko at mahal na mahal kita. Ngayon naniniwala ako na oras na para maghanap ng lalaki para sa'yo. Nasa hustong gulang ka na. Gusto mo bang ibahagi ang pananaw tungkol dito? Alam mong pwede kang maging tapat sa akin nang walang pag-aalinlangan. Sabihin mo lang ang nais mong sabihin. Amang hari, hindi ko nais may pakasal sa galing ng maharlika o mayamang pamilya. Nais kong maikasal sa lalaking magpapahanga sa akin, yung magpapaligaya sa akin. Papakasalan ko lamang ang karapat-dapat. Ang ibig mong sabihin ay paligsahan upang patunayan ang kanilang sarili? Gagawa ako ng anunsyo sa kaharian upang ipaalam tungkol dito. Ang lalaking lubos na magpapahanga sa'yo at mapapatunayan ang kanyang halaga ay iyong mapapangasawa sa mismong oras din na iyon. Oo, Amang Hari, iyong mismong gusto ko. Isang paligsahan kung saan makakapili ako ng karapat-dapat sa aking kamay. Gusto kong makita kung hanggang saan nila kayang patunayan ang kanilang halaga sa akin. Sa utos ng hari, isang anunsyo ang pinaalam sa buong kaharian. Ang sinumang lalaking magdadala ng regalo para sa prinsesa o magtatanghal na lubos na magpapahanga dito ay idedeklarang panalo at mapapangasawa ang prinsesa. Sa malayong nayon ng kaharian, nakatira ang dalawang magkapatid. Si Tom ang nakakatanda at si Hans ang mas bata. Si Tom ay nagtanong sa paligid at nalamang ang prinsesa ay napakahilig sa berdeng mansanas. Mabuti na lang, ang kanilang nayon ang nag-iisang kaharian na kilala sa mga berdeng mansanas. Nagpa siya si Tom na mag-alok ng berdeng mansanas mula sa kanyang taniman bilang regalo sa prinsesa. Ipinaalam niya ang plano kay Hans. Hans, nalaman ko ang prinsesa Stephanie ay mahilig sa berdeng mansanas. Gusto ko siyang pakasalan. Kaya naman, nagpa siya ako magdala ng karwaheng puno ng mansanas sa palasyo. Sigurado akong namamangha siya sa aking regalo at pipiliin niya ako. Siguradong ako ang makakakuha sa kanyang mga kamay. Tom, mukhang hindi magandang ideya yan.
Bakit niya pipiliin na pakasalan ng isang tao nang dahil binigyan lang siya nito ng paborito niyang mansanas? Maaaring isang kagustuhan ng mansanas, ngunit tiyak na hindi ito imbitasyon para pakasalan nino man. Pwede ba mag-isip ka na mas mahusay? Siguro mga bagay na mas kahanga-hanga. Anong alam mo sa pagpapahanga ng isang dalaga? May babae bang nag-abala na kausapin ka? Kumbinsido ako na ang prinsesa ay magdadala sa akin ng regalo at pipiliin ako bilang kabiyak. Ako lang at wala nang iba. Pinuno ni Tom ang karwahe ng berdeng mansanas para mapabilib ang Prinsesa Stephanie at umalis patungo sa palasyo. Habang papunta siya doon, may nakasalubong siyang matandang lalaki. Tanong ng matanda kay Tom. Sandali binata. Itigil mo ang karwahe. Maaari mo bang isakay ako sa iyong karwahe? Ha? Pwede po ba yun? Ha? Hindi ka maaaring sumakay sa aking karwahe. Bakit hindi? Ano bang isinakay mo sa karwaheng ito? Marami akong sakay na basura. Gusto mo bang sumakay dito? Di ba sinabi ko na kaninang hindi? Inaabala mo naman ako. Huwag mong sayangin ang oras ko. Umalis ka dyan, nagmamadali ako. Ha? Sige. Naway mangyari lahat ng sinabi mo. Ako'y maglalakad na lamang. Nang makarating sa palasyo, tinignan ni Tom ang dala niyang mansanas at nalamang ito ay naging basura na. Galit na galit ang hari kay Tom at gusto itong ipakulong. Ang nakababatang kapatid ni Tom na si Hans ay magalang at may puso. Matapos ang ilang araw nang hindi nakauwi si Tom, sobrang nag-alala si Hans. Dumaan na mga araw at hindi pa nakakabalik si Tom. Sana walang masamang nangyari sa kanya. Sa tingin ko kailangan ko nang pumunta sa palasyo at alamin kung anong nangyari sa kanya. Pumunta si Hans sa palasyo sakay ang kanyang kabayo. Nakasalubong niya sa daan ang parehong matandang lalaki. Tumigil siya nang makita ito at tinanong niya. Ginoo, alam niyo ba ang nangyari sa aking kapatid? Kanina ko pa siya hinahanap. Maaari mo bang ilarawan ang iyong kapatid? Siguro matapos nito ay makapagbigay ako ng impormasyon sa iyo. Kamakailan lang, lumakbay siya sakay ng kanyang karwahe papunta rin sa parehong daan. Mahaba ang buhok niya at medyo may pagkamayabang din. Tama, ngayon naalala ko na. Mainitin ang ulo, hindi marunong makiusap. Pero iyo, kahit na nakita ko siyang dumaan dito, hindi naman siya bumalik. Palagi akong nakaupo dito, kaya nakakasiguro ako. Sana naman ay balang araw ang kapatid mo ay magbabago. Kung mangyari man yon ay talagang magandang mangyayari. Kung nasan man siya, sana'y ayos lang siya. Ang ibig sabihin nito, nasa palasyo pa siya. Kailangan kong magmadali at puntahan siya. Mabilis na umalis si Hans sa palasyo sakay ang kanyang kabayo. Doon niya nalaman na ang kapatid niyang si Tom ay nakulong sa utos ng hari. Ipinakilala ni Hans ang kanyang sarili sa hari at nagreklamo tungkol sa pagmamaltrato ng kapatid. Amang hari, ang kapatid kong si Tom, upang mapahanga ang Prinsesa Stephanie para maging kabiyak niya, ay pumunta sa palasyo sa kanyang karwaheng puno ng berdeng mansanas. Kung nabigo siyang mapahanga ito, ay dapat na pinalayas mo siya at pinauwi. Sa halip ay dapat pinakulong mo siya. Makaturungan ba ito, Amang Hari? Anong ibig mong sabihin, binata? Ang iyong kapatid ay hindi napahanga ang aking anak sa mga berdeng mansanas. Ang kanyang karwahe ay walang kwenta. Ngunit pagpapakita ng lahat ng uri ng basura. Matapos makita iyon ay siguradong nagalit ako. Ito bang pamamaraan niya upang pahangain ng anak kong prinsesa? Dapat lang naparusahan siya. At yan ang dahilan kung bakit dinala siya sa bilangguan. Nagdala lang siya ng basura dito. Sabihin mo sa akin, mahal kong hari, pinapayagan bang kahit sino na lamang ay maghain ng basura para sa prinsesa? Siguradong may hindi pagkakaunawaan dito. Ipagpaumanhin ninyo sa ngalan ng aking kapatid. Kung sa anumang dahilan ay nasaktan ng kapatid ko ang damdamin ng mahal na prinsesa, humihingi ako ng tawad.
Mangyaring palayain po ninyo ang aking kapatid. Parang awa niyo na po. Hindi ko lang palalayain ang kapatid mo. Hahayaan din kitang pakasalan ng prinsesang Stephanie. Pero bago yan, kailangan mong ikuha ako ng balahibo ng Griffin. Tinatanggap kong kondisyon. Gagawin ko ang lahat, mailigtas lamang ang aking kapatid. Ang Griffin ay parang ibon na garuda. Ngunit ang katawan nito ay isang leon. Itinuturing itong nakakatakot na nilalang. Umalis si Hans upang hanapin ang Griffin. Matapos maghanap ng mahabang panahon, nalaman niya ang nilalang ay nakatira sa isang kuweba na lumilitaw lamang pagkatapos tumawid sa ilog. Sa kabilang dako ng ilog ay may nakilala siyang lalaki. Ipinaalam niya kay Hans. Ang tinahak mong landas ay nagdala sa iyo sa pinakadelikadong nilalang na tinatawag na Griffin. Mabuting huwag ka nang pumunta roon, baka mamatay ka. Nakinig si Hans sa kanya, ngunit itinuloy niya ang paglalakbay. Narating niya ang tirahan ng Griffin. Nagtago siya sa sulok ng kuweba, pinagmasdan ng Griffin at ginawa nito ng mahabang oras. Sa gabi, binubuka ng Griffin ang kanyang makapangyarihang pakpak at ang ilan dito ay nahuhulog sa lupa. Kinakain ng Griffin ang mga nahulog nitong pakpak. Isang araw, nang mahulog ang mga pakpak nito, binato ni Hans ang Griffin bago niya pa magawang kainin ang pakpak nito. Tago siya sa likod ng bato. Nang gumalaw ang Griffin upang magmasid sa gumawa nito, ay mabilis na kinuha ni Hans ang nahulog na pakpak at tumakbo palabas ng kuweba. Nakarating siya sa palasyo ng hari. Tanggapin ninyo ito, mahal na hari. Kinuha ko ang balahibo sa pakpak ng kinatatakutang nilalang. Ang Griffin, pakawalan niyo na po ang kapatid ko. Nagawa mo ang hindi kayang gawin ng iba. Sigurado ako, hindi ka lang matapang. Isa ka ring matalinong binata. Pakakawalan ko ang kapatid mo at pakakasalan mo rin ang mahal kong anak na si Stephanie. Hindi lang nakasama muli ni Hans ang kanyang kapatid, napangasawa niya rin ang mahal na prinsesa. Dumating din ang lahat ng hindi sumuko.